May breaking news ngayon mga sangkay. Itong si former President Donald Trump ngayon doon sa bansang Amerika dahil po sa tumitinding papalapit na eleksyon, nag-request na daw po na palibutan siya mga sangkay ng mga kasundaluhan at mga pandigma. So ano nga ba ang mayroon mga sangkay? Mayroon na naman bang nagpaplano ng masama laban sa kanya? Hello guys, ako mo dito nagbabalik dito sa ating channel at pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Lalo pong tumitindi itong banggaan po doon po sa bansang Amerika. Actually, halos parehas po ito sa Pilipinas mga sangkay. Itong sitwasyon doon po sa bansang Amerika halos napaparehas po, nahahawig po dito sa Pilipinas dahil po sa gulo ng politika nila. Ngayon itong si Donald Trump, mga sangkay, 2 beses na po muntikang ipatumba. Actually, yung una mga sangkay, dumaplis lang eh. Di ba? Yung pangalawa, nakita mga sangkay ng kanyang security sa mismong golf area ni Donald Trump. Ngayon, mga sangkay, eto na. Matindi na po yung banta sa kanya. Dahil ang may banta sa kanya, Iran. Well, pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, mga sangkay. Tayo po ay 1.31 million subscribers na dito. So, ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, eto. Sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto kasi yung breaking news. Breaking, Trump campaign has requested military aircraft. Tandaan nyo yan mga sangkay ha. Military aircraft and armored vehicles in response to growing concerns over reported threats against his life. Meron daw pong patuloy na lumalalang banta sa kanyang buhay. Sa tingin ko mga sangkay, totoo ito. Kasi hindi naman magre-request si Donald Trump ng ganyang katindi kung wala talagang nangyayari. At kung titingnan po natin ang mga ganap sa kanyang kampanya mga sangkay, 2 beses na po may attempt, no? Na hindi lamang po talaga natutuloy mga sangkay. I mean, yung isa natuloy eh. Yung isa naman nasa kote. Yung una natuloy kaso nga lang dumaplis lang. Ngayon, eto. Tingnan po natin ang balita. Ayan mga sangkay. Dami pong balita tungkol dyan. Trump campaign asks for military aircraft with anti-missile capabilities and other security measures in lead up to election. So, eto mga sangkay ha. Legit ito. Mula po ito sa CNN. Matapos daw po yung 2 na muntikan ng pagpapabagsak kay Donald Trump, eto na. Nag-request na po ng mas malala pang security. Itong si Donald Trump. Dahil ayon po dito mga sangkay, yung Iran, mayroong daw pong binabalak na malala. Yang tanong dito, papayag kaya ang kanyang katunggali na presidente po ng bansang Amerika, itong si Biden, na siyang big boss ngayon mga sangkay nitong Harris na tumatakbong presidente. Okay, tingnan po natin ang report na ito mga sangkay. Now to the race to the White House. CBS News has confirmed that Donald Trump's campaign is requesting military aircraft to escort the former president around the country during the final weeks of the campaign. Okay. Sa mga huling mga linggo mga sangkay ng kampanya, kasi magno-November na, alam ko yun po yung election nila eh. Nagre-request na po siya. Kasi mga sangkay, yung may banta, Iran. Paano kung magpalipad yun ng hypersonic missile? Yung bilis nun mga sangkay, simbilis lang po ng speed of sound. Ganun po kabilis yun. So, ito, nag-request si Donald Trump. What does President Biden have to say about this? Here's CBS's Nicole Killian. After 2 assassination attempts and amid heightened intelligence about potential Iranian plots threatening to kill former President Trump, his campaign is asking for military aircraft to be added to the security detail. Okay. The unprecedented request made to the White House and Secret Service also call for expanded flight restrictions over Trump's residences and rallies. Okay, mismong mismong mga security ni Donald Trump ang nagre-request na. Yung mismong Secret Service, sila na po mismo ang humihingi ng tulong kasi siguro matindi po yung Alam nyo, matindi po kasi yung
banta ngayon kay Donald Trump. Hindi lamang po Iran ha, maging po yung kanyang katunggali. Talagang mainit po sa kanyang mga sangkay. Kasi itong si Donald Trump, gigibain talaga lahat, pati po yung mga elitista. Yung mga mga sangkay, yung mga di-kalibreng mga grupo sa bansang Amerika na kumukontrol sa gobyerno mga sangkay, ito po yung isa sa pababagsakin ni Donald Trump. At ang Amerika mga sangkay, matagal na pong nakukontrol yan ng mga elites. Ito po yung mga malalalim na elitista sa bansang ito. I know, maiisip nyo, Illuminati ba yan sangkay? Well, ayokong sabihin kung Illuminati mga sangkay, pero kung titingnan nyo po mga sangkay, sino ba ang may kakayahan na gawin ito sa isang dating pangulo? At ano, mayroon. Itong si Donald Trump, lagi po niya, kapag may speech siya, tinataas lagi yung Panginoon, mga sangkay. So, marahil target po talaga siya ngayon ng elitista. Pero, higit dyan, yung Iran naman ang kinakatakot ni Donald Trump. Kaya nagre-request po siya ng military aircraft at iba pang mga kagamitang pandigma para po sa kanyang security. And ballistic glass, which is already used at some of his events. In a statement, the Secret Service reiterated Trump is receiving the highest levels of protection and will remain vigilant, while President Okay galing na po yan sa Secret Service. Ayan. The former president is receiving the highest levels of protection. The Secret Service will remain vigilant. While President Biden said he's authorized extra security. Well, I've told the department to give him every single thing he needs for any other as he were sitting president. Okay. So malinaw ng mga sangkay. Ang presidente ng Amerika ngayon, kahit po magkaiba sila ng partido, no? Ito, Republican, Democrat. Yung kabila naman si Donald Trump ay Republican. So, sabi po dito, sinabi na daw niya sa kanyang mga tao na ibigay lahat ng pangangailangan for protection kay Donald Trump. Ibig sabihin, talagang palilibutan na ito ng mga sundalo si Donald Trump sa mga susunod niyang pangangampanya. Kasama po dyan yung mga pandigma. Grabe, no? Ito lang yung politiko mga sangkay na may ganyan ngayon. Ganun katindi po yung banta ng buhay niya. Give all that he needs. If it fits within that category, that's fine. Today, the former president addressed an overflowing crowd in the city of Aurora, Colorado, where he leaned heavily into anti-immigration rhetoric and proposed Operation Aurora, vowing to remove members of a prominent Venezuelan gang. I will rescue Aurora and every town that has been invaded and conquered. These towns have been conquered. Explain that to your governor. He doesn't have a clue. He referenced this viral video of armed men entering a local apartment, resulting in a fatal shooting back in August. At the time, a councilwoman claimed Venezuelan gangs were taking over entire complexes in the city. But the mayor, police chief, and other officials later disputed that. Okay. So yan po mga sangkay ang request ni Donald Trump. Ito, ang dami pong balita tungkol dyan eh. Donald Trump's campaign has made extraordinary request for a military aircraft to protect him in the final weeks of the election, an unprecedented demand for a candidate in U.S. history. His team also asked for expanded flight restrictions over his properties and military vehicles for transportation. This comes after Trump's advisors, without evidence, believe Iran is behind 2 recent assassination attempts against him. There's no proof connecting Iran to these attempts, but U.S. intelligence officials suspect Iran may want revenge for 2020 killing of Ito kasi mga sangkay, ito yan. Ang storya dyan kung bakit di natatakot si Donald Trump na may gawin sa kanya itong Iran. Kasi itong mga sangkay, during his time, pinatumba niya po ito eh. Itong mataas na general ng bansang Iran. Kaya sinasabi po niya mga sangkay na kailangan ko ng proteksyon kasi napag-alaman namin na Iran pala yung nasa likod ng pagpapabagsak sa akin. General Qasem Soleimani, though they believe Iran's ability to strike in the U.S. is limited. Trump's campaign spokesperson said last month that Trump was warned about specific threats from Iran, though no details were provided. Meanwhile, Trump's security is already heightened with temporary flight restrictions in place. But these requests follow concerns raised after security lapses at past rallies, including an incident where Trump was shot and slightly wounded. So ganyan po mga sangkay yung gulo ngayon na nangyayari sa Amerika pagdating sa politika. Dito din sa atin, di ba? Masyado din pong magulo.
Ay nako, ganito po talaga ata pagka unitary presidential system. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Pandaigdigang balita, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Kasi yung bansang Amerika, alam po natin na mayroon po tayong defense treaty po dyan. Okay, mutual defense treaty. So ano po ang inyong opinion? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung content na ginagawa natin dito. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Hanapin nyo po ito sa YouTube. I-type nyo lang Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.